Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa leaky gut. As the word says, leaky gut. It is also known as intestinal permeability. Ito ho ay isang kondisyon wherein yung lining ho ng ating small intestine or maliit na bituka becomes damaged. Ayan, sisira po, causing undigested food particles, yung mga hindi masyadong natutunaw na pagkain, yung mga toxins, pati mikrobyo, including bacteria, na mag-leak. Ibig sabihin makalusot doon sa small intestine natin, papunta ho sa bloodstream. Dapat to hindi makakapasok sa ating ugat, sa ating dugo, itong mga pagkain ito, at itong mga toxins na to at itong mga germs na to. So dapat ho sila nandoon sa loob ng maliit na bituka. Kaso ho, dahil lang sa may mga microscopic pores, maliliit na butas po. Siyempre ho, ang mga toxins, bacteria, it is so tiny. Very tiny ho sila. But ibig sabihin, kasya ho sila doon sa damage. May mga microscopic holes ang ating small intestine. And of course, dahil hindi ho dapat doon itong mga mikrobyong ito at toxins, magkokos ito ng inflammation. Siyempre ho, ito ay ma-sense ng ating immune system that this is a foreign body. So, a-action po ang immune system, magkokos ho ito ng inflammation and changes sa gut flora. Gut flora ho, yun yung mga good bacteria natin. Magugulo ho yung balance ng good and bad bacteria and potentially leading to various health issues. So, ganun po ang mangyayari. Bakit nga ba nagkakaroon ng leaky gut? I would just like to emphasize na magkaiba ho ang leaky gut kesa sa gastritis and ulcer. Ang gastritis or ulcer, may gasgas or may sugat sa stomach, sa tiyan ho. Ito hong leaky gut, hindi ho sa stomach. Dito ho sa susunod na organ. Galing ng stomach, pupunta ho ng small intestine. So ang leaky gut ho sa small intestine. Wherein doon ho dapat pupunta ang mga kinain sa small intestine for final digestion. So, ibig sabihin, hindi pa final yung digestion. So, may mga tutunawin pa ho doon. Kaso ho, nakakalusot sila doon sa napakaliliit na butas. And pagka din ho meron tayong poor diet. So, kung ang kinakain ho natin ay puro high in sugar, mga matatamis, processed foods, mga dilata, mga nakasashe, and unhealthy fats. Ayan ho, yung mga bad fats, yung talagang mga taba, oily foods. And pwede rin hong galing din sa mga alak at drugs. So, yung excessive consumption ho ng alak at drugs can damage the gut lining. And infection, may mga certain bacteria, viruses, and parasites that can harm the gut. So, lalo na ho ang parasite kasi nakasak ho sila sa lining ng ating intestines. Lalo na ho ang tapeworm. Yung scolex niyan or yung ulo, nakasak ho yan nung nakakagat sa lining ng small intestine. And ito lamang ho ay nakabitaw during full moon. Kasi pag full moon, they are busy doing procreation. So medyo erratic ho sila during full moon. Kaya ho, kung marami kayong parasite, maingay ho ang tiyan ninyo during full moon. Try to observe kung maingay ho ang tiyan ninyo during full moon. That is parasitism. And autoimmune disease, tulad ho ng mga celiac disease and Crohn's disease. And ayan, nagre-react kayo sa mga pagkain na dati naman ho ay hindi. Fatigue, you always feel tired and weak. Headache, kung iisipin nyo, ang layo, bakit headache? Joint pains, pwede rin hong joint pains. Alam niyo kung bakit? Napakalayo yung headache and joint pains. Kasi nga ho, anything pwedeng maramdaman ng pasyente. Kasi nakakalusot yung mga some food particles, yung mga toxin, bacteria sa dugo. Hindi naman ho dapat yan nasa dugo. Dapat ho nasa small intestine yan.
Kaya lang, dahilan ho sa may leak, ayun ho, if it is in the blood, they can travel all over our body. Kaya pwede ho yan mag-produce ng symptoms na malayo naman ho ang complaint sa digestive system. So, kahit saan ho pwedeng mag-react yan. Skin issues. So, dati wala na yung mga allergies, but ngayon, bigla kayo nagkakaroon ng rashes and acne. Kaya ho, pagka ganyan, mahirap gamutin ang allergy kasi malalim ang root cause. So, isa rin ho sa root cause ng skin allergy o skin issues is leaky gut. Kailangan din pong i-rule out yan, aside from dehydration and parasitism. And autoimmune condition. So, nagre-react ho siya sa sarili niyang toxins, food particles, mga microorganism. Leaky gut ho is not officially recognized as a medical diagnosis, but some practitioners use tests like lactulose mannitol test to assess if there is intestinal permeability. At iba ho ang treatment nito compare sa ulcer and gastritis. So dito ho, kailangan magkaroon ng dietary changes. So we need to emphasize whole food. Mas maganda ho ang kinakain, halimbawa prutas, gulay, o hindi ho yung mga supplement na separate na, halimbawa vitamin C, segregated na as vitamin C. Hindi ho. Kumain kayo ng oranges, doon nyo makukuha ang vitamin C. So, whole food. And bawasan ho ang sugar o matatamis na pagkain tulad ng cakes, pastries, and i-eliminate po ang mga food intolerances. So, you need to observe and identify alin po yung mga food na nagre-react kayo. And aside from dietary changes, supplements. Dito ho, kailangan talaga ng pasyente ng probiotic. So, good bacteria ho, mga lactobacilli. Also, prebiotic. Magkaiba po yun. Ang prebiotic, pagkain ho ng probiotic. L-glutamine, isa hong klase ito ng amino acid na nakatutulong mag-cell repair ng ating cells. And omega-3 fatty acid, of course, is good bacteria. So alam naman ho natin ang omega-3 is anti-inflammatory. Isa ho yan sa pinakamagaling na anti-inflammatory. If your omega-3 is a quality one. And so dietary changes, supplementation, reducing stress. So now, for complication, syempre pag hindi yan nagagamot, it will lead to several complications, potentially affecting various aspects of health. Tulad ho ng ang immune system natin ay masyadong nagiging overactive, leading to chronic inflammation na pwede hong mag-lead yan sa IBS or IBD, inflammatory bowel disease, tulad ho ng Crohn's disease and ulcerative colitis. Irritable bowel syndrome wherein may chronic gastrointestinal issues without clear inflammation but often associated with discomfort. So ito ho yung mga urgent mag-CR na kapag sumakit ang tiyan, kailangan ho makapagbawas sila. Kung hindi ho, hindi matatanggal yung abdominal pain nila. And mahirap po ito kasi wala hong pinipiling oras, walang pinipiling sitwasyon. Halimbawa, nasa meeting kayo, bigla na lang kayo inatake ng abdominal pain, o di kaya nasa travel kayo. So, it is very unpredictable. Also, autoimmune disease, pwede ho dito ang type 1 diabetes, yung juvenile diabetes, yung bata pa ho, nagkakaroon ng insulin resistance. Rheumatoid arthritis, yung isang klase ho ng rheuma na autoimmune ho ang cause. Ito yung diniscuss natin na ang joint pain should be symmetrical. And pagka rin ho meron tayong nutritional deficiencies, pwede rin ho itong maging komplikasyon. It is because yung damage ho sa gut lining, makaka-impair ho ito ng nutrient absorption. So, leading to pagkakaroon ho ng deficiency sa mga essential vitamins and minerals. Allergies and sensitivities, pagka
hyperpermeable ho ang gut, mag-aalaw ho ito ng larger molecules. Siyempre ho, dapat halos wala O kaya yung mas mamalaking molecules, kasama na ho doon ng mga food particles, nakakapasok nga ho ito sa bloodstream and potentially leading to food allergies and sensitivities na hindi naman ho dapat ito. To an ordinary person, hindi ho dapat ganun. Metabolic disorders, nagkakaroon ng potential link between leaky gut and metabolic conditions. So kasama na rin ho ang type 2 diabetes and obesity. So wherein very rare ho itong nangyayari because kadalasan pag na-diagnose ka ng psychiatrist as depressed and may anxiety, magba-band-aid treatment lang ho. Tulad ng gagamutin ho nila yung depression and anxiety, but never will they attempt to address the gastrointestinal issues. Marami hong root cause ang depression and anxiety, but isa lang ho ang gut-to-brain axis na ang digestive system has something to do with our mental health. So, kaya dapat ho kino-consider din yan. And also, depression, pwede rin due to hypothyroidism. So, kahit ho anong gamot natin sa depression, pagka ho hypothyroid ang pasyente at hindi mo yun na-correct, hindi ho magagaling ang pasyente. Also, pwede hong magkakomplikasyon sa skin disorders tulad ng psoriasis. Napakahirap hong gamutin yan. Minsan gagaling, tas mamaya andyan na naman. Makaka-exacerbate ho ito ng inflammation and immune responses tulad ng leaky gut. Nakakita na ho ba kayo ng may psoriasis? Nagbabakbak ho buong katawan. Kada upuan ho niyan o puntahan, makakakita kayo ng mga nalaglag na natuklap ho sa skin, mga flaky things. Systemic infection, of course, makakapasok po sa bloodstream, so pwede ho itong mag-cause ng infection and inflammatory responses. Now, so iba ho kaysa ulcer and gastritis kasi nga ho yun, nasa stomach ang problema. So tulad ho ng pagbibigay ng antacid, hindi ho beneficial ang pagbibigay ng antacid. Nakaka-neutralize ho ito ng stomach acid but it only gives a short temporary relief. Yung mga proton pump inhibitor naman ho, yung mga Prazole, pagka ho kasi nabawasan yung acid sa tiyan natin, mas lalo hong magkakaroon ng incomplete digestion na pwede hong mag-lead ito sa malabsorption. So, naturally, ang unang ibibigay ng doktor is antacid and proton pump inhibitor. But if you will notice, hindi ho sila mag-i-improve. Mas lalo hong mag-worsen. Then, try to consider having leaky gut. So, yung sinabi ho natin na stress management, yung pagbibigay ho ng mga prebiotic, probiotic, supplementation, dietary changes, and specific medication, yan ho ang dapat ginagawa for prevention and treatment ng mga taong may leaky gut. Ang atin pong soap, naka 5+1, so IV anti-aging and IV anti-aging and IV whitening soap. Available po ito sa Shopee. 2013, dahilan po nagkaroon ng bukol. Okay, so probably ho, kaya tinanggal yung isang kidney ninyo, baka yung bukol ho is more than 3 centimeters. So, ibig sabihin ho, may tendency for malignancy. Now, ang pag-aalaga ho ng kabila nyo pang kidney is, kailangan ho yung mga comorbidities. Kung kayo may high blood, may diabetes, mataas na uric acid, kailangan po yan controlled. Kasi hindi nyo ho makukuha lang yan sa pagkain. Kailangan ho ang sugar ninyo, BP ninyo, uric acid ninyo, laging nasa normal. So kung hindi po, isa ho yan sa talagang makakasira ng kidney ninyo. So yung iniisip nyo, pagkain lang, hindi po. Mas malakas magsira ang mataas na sugar, mataas na BP, mataas na uric acid. Plus, syempre, iwasan nyo ho ang maaalat. Plus, bawal ho sa inyo uminom ng mga pain reliever like NSAID. Ang side effect ho niyan, kidney. And also, kung naka-metformin ho kayo, you can use naman other pang sugar ho. And kailangan ho enough water. And
i-avoid nyo yung palagi kayong magkaka-UTI. Yung recurrent UTI ho, nagpo-produce yan ng pagpipeklat sa kidney. Makakabawas ho yun sa function. And yung recurrent kidney stone. So kidney stone and UTI pareho ho yung magpo-form ng scarring sa inyong kidney. So kailangan ho, i-avoid nyo yun. So, yun ho ang mga basic na dapat ninyong ayusin, no? Hindi lamang ho sa pagkain. Of course, tamang pagkain ho, para hindi kayo magka-comorbidities. So, fruits, vegetable, fish, 5 days a week, and meat and seafood so twice a week lang. That is if your kidney is still normal. But ibang usapan ho kung mataas na ho ang creatinine ninyo. But I presume hindi pa naman, kaya ho ganyan ang tanong ninyo. So, lang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.